May isang bagay tungkol sa mga matatalinong tao na bihirang pag-usapan. Sa unang tingin, parang wala itong saysay. Dahil kung may isang grupo ng tao na dapat mas madaling magtagumpay, sila dapat iyon. Mas mabilis silang matuto, mas mabilis silang makaunawa, at madalas, mas mataas ang kanilang potensyal. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang mismong dahilan kung bakit sila matalino ay maaring siya ring dahilan kung bakit mas nahihirapan silang magtagumpay? Sa totoo lang, ito ang pinaniniwalaan ng halos lahat. Kapag matalino ka, mas malaki ang tsansa mong magtagumpay. Ito rin ang itinuro sa atin noong bata pa tayo. Mag-aral ka ng mabuti, maging matalino ka, at magiging maayos ang buhay mo. At sa maraming pagkakataon, mukhang tama naman ito. Ang mga matatalinong estudyante ang madalas na nakakakuha ng mataas na grado. Sila rin ang madalas na pinupuri. At madalas, sila ang may pinakamalaking inaasahan ng lahat. Kaya natural lang na isipin natin na mas matalino ka, mas madali kang magtatagumpay. Pero kapag tiningnan mo ang totoong buhay, may mapapansin kang kakaiba. Ilang beses ka nang nakakita ng sobrang talinong tao na hindi naman naging sobrang successful? At ilang beses ka namang nakakita ng taong hindi naman pinakamatalino, pero sila pa ang mas umuunlad sa buhay? Kung minsan, ang pinakamatalinong tao sa classroom ay hindi ang pinaka-successful pagkalipas ng 10 taon. At ito ang nakakatakot. Habang mas matalino ang isang tao, mas nagiging magaling din siyang mag-isip ng dahilan kung bakit hindi siya dapat kumilos. At baka dito, nagsisimula ang tunay na problema. Ang problema ay hindi dahil kulang sa talino ang mga matatalinong tao. Ang problema ay dahil minsan, sobra silang mag-isip. Habang ang ibang tao ay agad na kumikilos, ang matalinong tao ay madalas na nag-a-analyze. Iniisip niya ang lahat ng posibleng mangyari, ang lahat ng posibleng pagkakamali, at lahat ng posibleng dahilan kung bakit maaaring hindi ito gumana. At habang tumatagal, mas nagiging mahirap ang pagkilos. Ito ang tinatawag ng psychology na analysis paralysis, kung saan ang sobrang pag-iisip ay nagiging hadlang sa pagkilos. At may isa pang mas malalim na dahilan. Ang mga matatalinong tao ay madalas ding natatakot magkamali, hindi dahil mahina sila, kundi dahil bahagi na ng kanilang pagkatao ang pagiging matalino. At kapag nagkamali sila, parang hindi lang desisyon ang nabigo, parang sila mismo ang nabigo. Kaya minsan, mas pinipili nilang huwag kumilos kaysa mapatunayan na hindi sila kasing galing ng iniisip ng iba. At baka ito ang dahilan kung bakit maraming matatalinong tao ang nananatiling may mataas na potensyal pero mababang resulta. At kapag naintindihan mo ito, mapapansin mo na ito kahit saan. Bakit maraming honor students ang nahihirapang magsimula ng negosyo, habang may mga taong average lang sa school, pero sila ang nagiging entrepreneur? Bakit maraming matatalinong tao ang matagal magdesisyon, habang ang ibang tao ay kumikilos agad kahit hindi sila sigurado? Bakit maraming matatalinong tao ang laging naghihintay ng perfect timing, habang ang ibang tao ay natututo habang ginagawa ang bagay-bagay? At baka naranasan mo na rin ito. Alam mo ang dapat gawin. Alam mo kung paano ito gawin. At alam mo pa nga kung ano ang posibleng mangyari. Pero hindi ka pa rin kumikilos. Hindi dahil tamad ka. Hindi dahil kulang ka sa talino. Kundi dahil ang isip mo ay mas mabilis tumakbo kaysa sa mga paa mo. Kaya baka mali ang tanong na matagal na nating tinatanong. Sa halip na itanong, paano ako magiging mas matalino? Siguro ang dapat nating itanong ay, paano ako kikilos kahit hindi pa perpekto ang lahat? Dahil ang tagumpay ay hindi palaging gantimpala sa pinakamatalino. Madalas, ito ay gantimpala sa unang kumilos.
sa taong handang magkamali, sa taong handang matuto habang ginagawa ang bagay. Dahil sa totoong buhay, ang aksyon ay mas mahalaga kaysa sa perpektong plano. At minsan, ang pinakamalaking kalaban ng matalinong tao ay hindi kakulangan sa talino, kundi ang sarili niyang isip. Kaya baka panahon na para tigilan mong tanungin kung sapat ba ang talino mo. Dahil malamang, hindi kailanman iyon ang problema. Baka ang tunay mong problema ay natatakot kang magkamali, natatakot kang masira ang tingin mo sa sarili mo, natatakot kang mapatunayan na hindi ka kasing galing ng inaakala mo. At dahil doon, mas pinipili mong manatiling may potensyal kaysa sumubok at mabigo. Pero ang pinakamalungkot na bagay tungkol sa potensyal ay maaari kang mamatay na dala-dala pa rin ito. Kaya baka hindi mo kailangang maging mas matalino. Baka kailangan mo lang maging mas handang magkamali. Dahil sa huli, hindi ang pinakamatalinong tao ang laging nananalo, kundi ang taong handang kumilos kahit natatakot. At baka iyon ang totoong anyo ng katalinuhan. At kung may isang bagay kang tatandaan mula sa video na ito, sana ito iyon. Ang pagiging matalino ay hindi garantiya ng tagumpay at hindi rin ito ang problema. Dahil minsan, ang mismong bagay na nagpapatalino sa atin ay siya ring pumipigil sa atin. Kaya sa susunod na makita mong sobra ka ng nag-iisip, tanungin mo ang sarili mo, naghahanap ba ako ng tamang sagot? O naghahanap lang ako ng dahilan para hindi kumilos? Kung umabot ka hanggang dito, i-comment mo, action over perfection. At kung gusto mo ng mas maraming videos tungkol sa psychology, self-improvement, at ang mga nakatagong katotohanan tungkol sa pag-iisip ng tao, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panunood at magkikita tayo sa susunod na video.